Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Benny dito sa ating dulang Love and Memories. Nag-aalala ako sa kalagayan ko sa aking panliligaw kay Sandra. Dahil si Edo ay may kaya sa buhay na gaya ni na Sandra. Minsan ay pinapunta niya ang kanyang kaibigan sa bahay, pero hindi niya ako nadatnan. Kaya nagpiling kay Dora na iparating sa akin na pinapapunta ako ni Sandra sa bahay niya. Akala ko ay sasagutin niya ako. Yun pala ay mabuti at dumating ka rito, Benny. Alam mo siguro na sabay kayo ni Edo na umiibig sa akin. Pero iisang puso ko, kaya hindi ko magagawa na dalawang sasagutin ko. Kung ganun, ngayon mo na sabihin kung sino ang iyong sasagutin sa amin, Sandra. Oo, Benny. Sana kung ano man ang desisyon ko, tanggapin mo ha. Dahil hindi ikaw ang tinitibok ng puso ko eh. Anong ibig mong sabihin, Sandra? Hindi ba akong iyong pinili? Pasensya ka na, Benny. Pero kahit bigo ka sa akin, alam ko naman na makakahanap ka pa ng masigit sa akin. Sorry ha, si Edo kasi ang mahal ko. Sandra, hindi totoo ito. Hindi. Pakiusap, Benny. Huwag mo namang sirain ang pagkakaibigan niyong dalawa ni Edo. Hindi ko pagagawa na sirain ang pagkakaibigan namin. Hindi. Tama na. Huwag ka namang umiyak ko. Huwag kang mag-alala. Ipanalangin ko na makakatagpo ka ng iyong mamahalin. Hindi, Sandra. Hindi na ako iibig pa sa iba. Kahit ikaw lang ang tanging babae na nasa puso ko. Ikaw lang, Sandra. Ikaw lang. In love with you till the end. But times change the tangerines falling apart. Benny, apo, napapansin ko na matamlay ka. May dinaramdam ka ba? Sabihin mo para maagapan natin. Lalo siya nang hindi ko yata kaya ito. Ha? Anong ibig mong sabihin, apo? Bakit ka lumuluha? Ano ang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Wala po, Lola. Wala ka mo pero namumugtang mga mata mo. Apo, sabihin mo sa akin ang totoo. Baka matulungan kita. Sige na, ano ba ang problema mo? At nang magawan natin ng paraan. Lola, ang babaeng niligawan ko ay namigo ako. At si Edo ang mahal niya. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Mabigat ang iyong problema. Ganyan lang talaga ang pag-ibig. May nagwawagi, may nasasawi. Pero huwag mong masyadong daramdamin. Dahil hindi naman iisa ang babae dito sa ibabaw ng mundo. Marami ka pang makikita at pagpipilian. At isa pa, may itsura ka naman, apo eh. Pero si Sandra lang ang tinitibok ng puso ko, Lola. Hindi na ako magmamahal pa ng iba. Huwag mong sabihin yan, apo. May nagmamay-ari na ang kanyang puso. Ang kaibigan mo na si Ido. Kaya hayaan mo na sila. Opo, Lola. Pero masama ang loob ko sa nangyaring ito, Lola. Tama na, apo. Ang mabuti pa ay lumayo ka muna dito sa ating lugar.
para makalimutan mo ang iyong kasawian. Maglibang ka. Doon ka sa probinsya natin. Dahil nandun ang mga pinsan mo. O ano, Apo? Anong masasabi mo sa payo ko sa'yo? Payag ka bang magbakasyon? Alam mo, Sandra, um, nalaman ko kay Mary na pinatawag mo raw si Benny. Ano bang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na sa kanya ang aking desisyon para hindi naman siya mabigla kung sabihin mo sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin, Sandra? Kailangan ko rin malaman kung ano yung sinabi mong desisyon mo. Hindi kasi si Benny ang sinagot ko, Edo. Dahil ikaw ang mahal ko at hindi siya. Sandra, masaya ako sa narinig ko sa'yo na kung yung tagumpay. At ano naman ang sabi ni Benny tungkol sa pagkakaibigan namin dalawa? Hindi kaya siya nagalit sa akin? Sabi niya sa akin, hindi daw masisira ang iyong pagkakaibigan. Sana naman, huwag kang magbago sa kanya, ha, Edu? Talagang walang magbabago sa aming dalawa. Bilang matalik na magkaibigan. At sana maunawaan niya ako. At lalong-lalo na sa'yo. Ang desisyon mo. At ako yung napili mo. Salamat, Sandra. Salamat sa'yo. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag ka sanang magmamadali sa pagpapakasal natin, ha? Dahil gusto ko pang magsawa sa pagkadalaga. Hindi pa kasi ako handa sa mga responsibilidad. Tama si Lola. Kung hindi ako alis dito, hindi ako makakalimot. Kaya doon muna ako sa Manila. Baka makahanap pa ako ng trabaho at makaipon pa ako. Baka sakali na makahanap ako ng babae na magmamahal sa akin doon. Napakasakit pala ang mami ko sa minamahal. Lalo na, at ito ang una kong pag-ibig. Sana maging madali para sa akin na hindi ko naiisipin ang nangyari. Hindi na ako magpapaalam sa kanila para hindi ko sila makita na magkasama. Ang mabuti pa ay mag-iimpake na ako. Saka ako magpapaalam kay Lolo at Lola para alam nila na aalis ako. Para makalimutan ang aking pagkabigo sa pag-ibig. May tao. Sino kayang kumakatok? Di kaya bisita ni Benny to, at gusto sigurong yayain na naman niya ang apo ko. Sandali lang! Aling Siana, nandito ba si Paring Benny? Gusto ko siyang makausap. Ikaw pala, Edo. Nako, pasensya ka na. Pero umalis si Benny. Magbabakasyon sa kanyang mga pinsan. Halika, pumasok ka muna sa loob. Ay, huwag na po, Lola. Dahil nagmamadali po ako. Malayo pa po bang lugar ng kanyang pinsan, Lola? Baka pwede ko siyang sundan. Kwan Edo hayaan mo muna siya para malibang siya at makalimot. Kung ganun po masama palang loob niya sa akin, Lola. Ako yung dahilan, kaya
umalis ang kaibigan ko. Ay, hindi naman ito. Ay, siyempre, masakit din sa kanya ang nangyari. Sana, Lola, bumalik siya kagad para magkasama-sama kami muli na mga kagrupo. May okasyon sana kami nadadaluhan. Pero sayang, wala naman si Benny. Sige po, Lola. Basta pag-uwi niya dito, pwedeng pagsabi na ng Lola na mag-usap kami para maayos namin kung ano yung dapat ayusin. Oo, Edo. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa apo ko na pumunta ka dito para naman hindi masira ang maraming taon ng inyong pagkakaibigan. Sandra, ano bang gusto mo? Magbabakasyon tayo sa Baguio? Para naman malamagin din ang katawan natin. Makapasyal sa iba't ibang tanawin na magaganda sa Baguio. Sa ngayon kasi, wala pa akong ganang mamasyal. Parang nagsawa na yata ako sa mga ganyan. Ang gusto ko dito lang sa ating bayan. Marami rin ng lugar na pwede nating pasyalan dito, hindi ba? Sige, bukas maglilibot tayo. Para maging masaya naman tayo bilang magnobyo. At walang istorbo at makikialam. Ang ibig mong sabihin, hindi pwedeng isama natin ang matalik kong kaibigan? Di muna. Gusto ko kasing ikaw lang muna makasama ko sa pamamasyal. Ayaw ko may istorbo. Mas gusto ko kasi solo kita na makasama. Paano naman yung mga kagrupo ninyo? Ibig mong sabihin, hindi ka nasasama pag may okasyon sila, ganon. Hindi naman sa ganon. Ang gusto ko, ikaw lang muna. Gusto kong makasama ng pumasyal. Para maging masaya naman tayo. Walang makikialam sa ating dalawa. Pambihira ka naman. Para mo na akong pinagbabawalan sa gusto kong mangyari. Hindi ba pwedeng lumakad ako na kasama ko rin ang aking mga kaibigan? Basta kasama ako. Walang problema. Dahil nakikita ko kung anong ginagawa mo at kung sinong lumalapit sa'yo. Ano ba naman itong si Edo? Parang gwardiya sibil nang higpit magbantay sa akin. Bakit? May gagawin ba ako masama? Kailangan na bantayan pa niya ako? Sana hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo, Edo. Sana hindi ako nagkamali. Mula na magnubyo kay ni Edo, hindi na tayo nagkakasama kahit sa pamamasyal. Kayo lang yata ang magkasamang dalawa. Oo nga, friend Minsan, sinabi ko na isama kita. Pero tumutol siya dahil ayaw daw niya ng istorbo. Aba, friend! Para yatang siya na ang may-ari sa'yo. Hindi ka na pwedeng makihalubilo sa ibang kaibigan natin. Yun din ang napansin ko sa kanya, friend. Hindi na raw pwede akong lumabas na hindi ko siya kasama. Ano? Pambihira yung nobyo mo, friend. Ang gusto niya, layuan mo kami. At siya lang ang pwedeng maging malapit sa iyo. Oo, friend. Tama ka. Nagkamali yata ako sa pagpili sa kanya, friend. Ay, totoo yan. Nagkamali yata ako.
Sandra, bakit hindi ka lumalabas na kasama ang mga kaibigan mo? Ang sabi nila ayaw mo na sila makasama. Hindi sa ayaw ko, Daddy. Si Edo ang may ayaw. Ang daming bawal sa kanya. Para na akong nasasakal sa kanyang mga patakaran. Ano? Bakit naman ganyan? Ano bang gusto niyang palabasin? Siya lang ang nasusunod sa gusto niyang gawin mo. Opo, Dad. Kaya kung minsan, naiisip ko na siyang kalasan para makahinga naman ako. Walang mag-uutos sa akin sa mga ginagawa ko. Ang mabuti pa kakausapin ko siya. Para malaman niya na ako na ama mo at hindi pwede na utusan lang ang karelasyon mo. Dad, nagkamali yata ako ng sinagot eh. Nung una, magandang pinapakita sa akin. Pero hindi nagtagal, lumabas ang kanyang tunay na kulay. Ano bang plano mo ngayon, Iha? Sige, sabihin mo at tutulungan kita. Kailangan kong lumayo sa kanya, Daddy. Yung hindi niya ako makikita. At huwag niyo sanang sasabihin sa kanya kung saan ako pupunta. Akala ko ba masaya ka dyan sa nobyo mo ngayon? Yung pala ay hindi maintindihan ang kanyang ugali. Sige, ako nang bahala. Dahil kailangan na lumayo ka muna, anak. Dan ayoko na magdusa ka dahil sa maling lalaki na minahal mo. Sa totoo lang, sobra siyang siloso. Lahat ng kausap ko, pinagtatabuyan at nilalait. Kaya sa lalong madaling panahon, Daddy, aalis ako at mag-a-abroad ako para makahinga naman ako. Dalawang taon rin na hindi ako umuwi dito sa amin. Kumusta na kayo sina Sandra at Edo? Baka nagpakasal na ang mga yun. Baliwala na rin sa akin ang nangyari sa pagkabigo ko. Sigurado na magugulat ang lola sa aking pagdating. At alam kong matutuwa siya. Benny? Apo? Mabuti naman at naisipan mo na mo eh. Halika, pumasok ka at marami akong ikukwento sa'yo, Apo. Sige po, Lola. Asan po bang lolo? Nasa tindahan na naman na nakikipagkwentuhan doon. Ay, oo, Benny. Alam mo naman yung lolo mo. Pero hinahayaan ko na. Yun lang naman ang libangan niya eh. Uuwi din yon pag oras na ng kainan. Oo nga pala, Lola. Kumusta na sina Edo at Sandra? Nagkatuloyin ba sila? At may anak na pa? Ay, nako. Nakakalungkot ang nangyari sa kaibigan mo. Naglason at namatay nang iniwan siya ni Sandra. Ay, dahil sobra pala itong siloso. At ikinukulong si Sandra. At ayaw pang palapitin ng mga kaibigan ninyo. Ano? Bakit nagkaganon si Edo? Hindi naman siya dating ganon. Isa siyang maunawin at mabait. Anong nangyari sa kanya? Sige po, Lola. Magpapahinga muna ako. Saka natin ituloy ang kwentuhan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Parang si Mary yata ang kakasalubong ko. Teka, ang ganda niya ngayon ah. Ano kaya, may asawa na rin ba siya? Ayan, malapit na siya. Hi Mary. Ikaw na ba yan? Ikaw pala, Benny. Ano bang ginawa mo? Saan ka nagtago? Hindi ako nagtago, kundi nagtrabaho. Baka sa susunod na buwan ay babalik na ako doon. O ikaw, kumusta na? May asawa ka na ba?
Naku, Benny, walang nagkamali. Baka ikaw, nag-asawa na rin. Kasama ba na umuwi dito? Wala pa rin. Naghahanap pa nga eh. Pero, teka, saan ka ba pupunta? O saan ka nagpunta? Kwan, nag-abroad ako kasama ko si, Sandra, para kumita, para sa pamilya, at nag-ipon. Ganun ba? Mary, pwede ba kitang dalawin? At makapag-usap ng masinsinan. Tsaka magkasundo tayo, ha? Alam mo na ang ibig kong sabihin. Oh, sige, Benny. Hihintayin kita sa bahay. At sana, magkaayos tayo. Lumayo si Sandra at doon na nag-asawa sa abroad. Kaya ang kaibigan niyang si Mary ay niligawan ko at matagal na palang may gusto sa akin. Kaya nagpakasal kami at maligaya kami sa aming pagsasama bilang mag-asawa at may 2 na kaming anak. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Benny. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Benny. Naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Muli po, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming bagong isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.